Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Pahayag ng Pangulong Marcos Jr. Tungkol kay Senator Amy. Yung pasabog ni Senator Amy, yung inakusahan niya ang kanyang kapatid na gumagamit ng pulburon. Pati ang kanyang First Lady at ang panganay na anak. Okay. Sabi ng Pangulo na the lady that you see talking on TV is not my sister. Nako, matindi. Sabi niya, that view is shared. Yung pananaw na yun na hindi nila kapatid yung nag-akusa. Hindi yun yung kapatid niya. Kasi ayaw daw nila na ilabas ang baho ng pamilya. Yun daw. Kaya iba, hindi na si Senator Amy yung nagsasalita ng TV na nakikita ng publiko. Yan daw ang pananaw ng kanyang mga pinsan, mga kamag-anak. Kaya sabi niya, we are very worried about her. Sana she feels better now. Sana maligaya ka na ba sa iyong ginawa pagkatapos mong magsalita, ibulgar yung paggamit ko ng ano. So grabing away na ito. Ano kaya kung si First Lady Imelda Marcos, ano kaya ang pakiramdam niya ngayon? I'm sure nalaman niya na yung ano. Kasi before itong pangyayaring ito, mayroong interview ni Senator Amy, interview niya sa DZRH. Deo Macalma, sabi ni Deo na, bakit si First Lady Imelda, bakit hindi siya makialam? Kasi yung nangyayari ngayon, Martin, away-away na, Martin Romualdez, PBBM, hindi, ang nanay ko galit na rin, sabi niya. Hindi niya na gusto ang ginagawa ni Bongbong at Martin. Gagalit na rin. Yan ang pahayag ni Senator Amy bago itong pasabog na ginawa ni Senator Amy sa Iglesia ni Cristo Rally. So ano kaya ngayon? Pagkatapos ng paglalantad ni Senator Amy, ano kaya ang reaksyon ni former First Lady Imelda Marcos? Kanino siya kakampi? Kay Bongbong o kay Amy? Sa tingin ko, opinion ko lang ito, mas kumakampi siya kay Amy. Yan ang tingin ko. Kasi bago mag-eleksyon ng May 12, nakita ko talaga si First Lady Imelda, kinakampanya niya si Senator Amy. First time kong nakita nung eleksyon nung 2022, hindi naman nangampanya walang masyadong participation ni First Lady Imelda sa kampanya ni Bongbong Marcos. Kaya lang nung itong 2022 May 12 midterm election, talagang nangampanya. Nakikiusap ako bilang isang ina. Sana botohan nyo si Amy. Ganon. Kaya grabe. So it's now a battle of public opinion. Sino ang pinapaniwalaan ng taong bayan? Kasi sabi ni PBBM, hindi totoo yan. Palasyo, hindi totoo yan. Si Professor Winnie Monsod, dating secretary ng NEDA, sinabi niya na matagal na usap-usapan na yan yung paggamit ng pulburon ng mag-asawa, Bongbong and Lisa. Kinumpirma lang ni Senator Amy, sabi niya. It's been going on for so many years among circles. So ano yung circle na yan? Yung circle ni na ex-senator Nikki Cositing, nagpahayag na ang
dating senadora na mga party boys yan, mga mahilig maggamit ng pinagbabawal na So, connecting the dots, yan, Winnie Monsod, ex-senator, ex-senator Nicky Cositing, si Tatay Digong, si Miss Cathy Binag. To me, kanya-kanya tayong opinion, naniniwala ako sa pahayag ni Senator Amy. At ginawa niya yon hindi upang sirain ang kapatid niya, kundi isalba ang bansa. Kasi nakukonsensya siya na isa siya sa dahilan kung bakit naging presidente ang kapatid niya. Dapat sana hindi niya na binuo ang unit team. Kasi kung hindi gumalaw si Senator Amy, imposible na maging magkatandem si Mayor Sara at BBM. Kasi hindi kilala, hindi close ni BBM si Mayor Inday Sara. It was Senator Amy ang talagang kaibigan ni Mayor Sara pa noon. Pahayag yan ni BP, narinig ko. Matagal na silang magkaibigan ni Senator Amy. So, nang dahil kay Senator Amy nabuo yung unit team. Nang dahil kay BP Sara, bumoto tayo sa isang candidate BBM. Akala natin ibabangon niya muli ang bayan. Ba't baliktad? Bayan, babaon muli, babagsak muli. Nabudol talaga tayo, kailan wala tayong magawa nandyan na yan, ayaw niyang mag-resign, ayaw niyang magpa-testing sa buhok, na sana once and for all matuldukan ng issue na ito kung magpa-testing lang siya sa buhok. Ayaw man niya. Anong ibig sabihin nun? Takot siyang malaman ang katotohanan. So, hamon ni Senator Remy, magpa-DNA test ako. Kayo naman magpa-testing sa buhok. O bakit ayaw nilang tugunan ng hamon? Pati si BP Sara, sabi niya, pag hinahamon kayo ng taong bayan, hindi ka pwedeng humindi. Wala, hindi pa rin. Kaya magtiis na lang tayo hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si tatay nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. So karon human na gyud ang balay ni tatay. Og naatopan na gyud. Human na gyud og atop. So makita gyud nimo nga naiwan na. So maayo na gyud kayo ang balay ni tatay. So makita gyud nato si tatay. Karon tatay unsay imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay sa pag-atop? Tayo sa hiro kay katagaan din ko singa ako atop sa akong balay. Naiwan gyud. Salamat ko sa akin. Salamat gid ka sa Ginoo tay nga nakatop na gid ka og naayuhan na gyud. Pila na ni katuig tay aya pa nato pa ang imong balay. 30 na ni kapit. So 30 na katuig basta nain-ani na di ang hitsura. Akong kalisod. Ayaw pa tagaan ko. Gatag si Oo tay. So pila day kabuk imong anak tay? O ni 5. So 5 imong anak. So dako gid imong pasalamat nga nakaatop ka. Nga na matarungan na gyud ang imong abuhan nga dugay na nimo gipangandoy nga atopan.
So sa tatay dako gid ang kalipay nga nahuman na gid iyang balay. Sa pag-ato. Sige tay, salamat. Salamat.